Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. Some form of insincerity. Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan, di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan, paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Antayin muna natin yung next House hearing. Kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin yung House hearing before we talk about the House probe. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So, antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then, sa DSWD-AX, answered by Norman Valoro already. And then, other political issues. Sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Tapos na. Thank you. Okay, so, saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa, you have to bear with me ha. We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD. Then, mag-move tayo kay BBM. And then, we'll move to Martin Romualdez. And then, merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro a little of confidential funds. Okay? Okay. So 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ay, hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam nyo, kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings.
I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na tanungin ninyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president. He left me document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. You cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, wag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021,
paalam ko sa inyo ang decision ko kung tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan, and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung 2 letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng 2 documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin nila nung 2 tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Well, yes, yun. Sige. Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit down. Pinut off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VP SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung
fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sa sobrang lamig niya, na yung sipon, sir, mangingi ang tissue. O, wag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sa binisaya pa, dawat-dawat ramana. Di ba? Dawat-dawat rana. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And, iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos nga ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Ang haba ng context. Okay? So nasaan ako? 2021 January. 2021 October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili man gud na siya kana ganing
kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday mo, dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong effigy. And susunugin nila and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon, na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig, ever,
na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya manatanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family. And I need to see kung mananalo ba ako for Vice President. Because I've never seen my numbers as Vice President. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, diba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM, tsaka si Senator Amy. And, nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez, gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, na tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. So sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa Davao. So okay na yun. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto nyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person.
He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba. Maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So, I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang nangyayari. So, nagpagawa sila. And then, tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey. Okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayong maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Pwede nyo tingnan mamaya. Bawal mag-picture ha. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paulo at si Baste. Umupo kaming 4. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala man sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. In-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba
ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo bang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon doon ng PRD, and then ginanon niya. And then he said na, wala na akong masasabi dyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong President, ni President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, 2 lang. Para pantay. 2 lang. Sabi ko, 2 lang. Ang request ko sa iyo. If you win, 2 lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang 2. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, 2 ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan
mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, Mama, may kailangan ako. Mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Usa na iya, ginabuhat. Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka, unya na pa'y ingana nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay.
ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. It's up to you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tas hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Jason? Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako ni-request ni VP Lenny na tumakbong Vice
president niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as vice president. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason. Para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry ha. Sila mo na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Ma'am, Mark Macalalan. good morning, VP. Since wala po ko yung intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko, tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung di mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko, and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture.